Everybody shout, praise the Lord. Purihin natin malampayan. Sa oras na tayo panandalian tumayo, bilang pagbibigay ganas sa salita ng malampayan na dadalhin po sa atin, ating beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord, Bishop Light Brother Benji Durian. Itaas po ang ating kamay minamahal, tayo po yung magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangulat na langin yung hinirang ulit propeta, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildel Meda. Sa oras na malapit noon, hallelujah! Hallelujah, ikaw Diyos, hallelujah, magbukas sa pangunawang bawat isa narito. Sa iyo likod, kung maggagaw, ikaw po magbigay sa akin ng karunungan at maglangis at aking sinasaway ng mga gawa na kaaway, demonyo ng hadlang at panglangan lumaya sa iyong kalagatan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, minamahal. Una-una, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesu Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved Noble Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and Honorable Assistant Pastor Lindsay Almeida. Bumabati din po ako sa mga anak nating beloved and Honorable Evangelist Pastor, the beloved children of our beloved parents in the Lord. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran dito sa dako po ng Kawayan City, sa lahat ng mga viewers, Merry Christmas sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kagabi minamahal, after ng ating pangatlong araw na krusada, sa Madela, umalis po kami ng alas 11 ng gabi, at na running flat po kami minamahal sa dako ng boundary ng Quirino at saka Isabela. Papalapit na po ng San Agustin. Halos walang katao-tao minamahal. From 11 o'clock ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Doon na natulog sa kalsada yung mga kasama namin. No, mga brothers at saka mga youth choir ng mga sisters, minamahal. Naglatag na lang ng parang tarpaulin yata yun, yung logo. Kasi imagine from 11 o'clock up to 5 o'clock, ilang oras yun na pag-aantay dahil kailangan pag i-vulcanize yung gulong. So talagang sakripisyo, minamahal. Tapos nung bumagsak yung ulan, wala nang masilungan talaga yung mga kasama namin dahil yung van na sinakyan nila, yun yung pumunta ng Santiago. Nung pagbagsak ng ulan, yun naman ang pagdating ng van. So, wala pang 3 minutes, dumating na yung van, nakasilong sila. Talagang sakripisyo, minamahal. Nakapahinga-hinga, konti ngayon. Ang iba nga yata hindi na nakadalo dahil mayroon tayong gawain ngayon. Bukas, preparation for our Christmas Thanksgiving on Sunday. Pagdating ng Lunes, straight yan, araw-araw hanggang Biyernes. 27, 28, 29, 30 sa San Mariano, Malig, Santa Maria, and Ronrono. Palabas na ng Isabela yon. So, yun po yung ating ginagawa. Sunod-sunod na mga krusada. Mas pipiliin po natin yung sunod-sunod na krusada kahit tayo ay gumagasto kaysa sunod-sunod na bagyo. Pag sunod-sunod na bagyo, malaki po mawala sa atin. Amen. Katulad sa
Surigao, Bohol, Liti, Cebu, Palawan. Hanggang ngayon, wala pang mga kuryente. Tumba yung mga poste nila. Tuklap yung kanilang mga atip, mga bahay. Sira yung kanilang water system. Walang mainom na tubig na malinis. Talagang back to zero, minamahal. So, mas maganda yung nagkukusada tayo dahil nandyan yung protection ng mahal na Panginoon. Bibigyan tayo ng magandang panahon. Amen. So halos lahat sa ating mga krusada, minamahal, halos hindi gumagasto ang church dahil ang mga kapatiran yung nag-aambag. Kahapon nung pag-alis namin, talagang na-zero na kami dahil umabot ng 13,000 yung binayad natin sa venue. Yun lang yung krusada na instead na manalangin kang maraming dadalo, malapit yung kontrolin mo naman yung dadalo. Imaginin mo niya 100 pesos ang libre nga yung venue, kailang yung tao naman ang binibilang tig 100. Eh paano kung may dadalo na 500 times 100? Di 50,000, saan mo hahanapin yun? 50,000 pesos ang ibabayad mo sa venue. Kasi entrance, kasi nung una, 18,000 yung venue, tapos magbayad pa ng 150 na entrance para magamit yung venue. Eh nahipo, sabi niya, tanggalin ko na lang yung bayad sa venue. Entrance na lang. Instead of 150, 100. So pumayag kami noon. So malaking discount. Kaya lang inisip namin, paano kung aabot ng 1,000 yung dadalo? Hindi magbayad ka ngayon ng 100,000. So doon kikita yung yung may-ari. Eh, pag tayo pa naman nagkukrusada, di ba marami? Amen. Yun lang nga tayong krusada, Lord, kontrolin mo, wala kami pambayad. Sumakit yung ulo ng may-ari kasi expected niya 200. Siyempre krusada eh. Expected niya, kikita ko ng malaki dito. 200. Dadalo, may 20,000 na ako. Bilang niya. Nung una, pag-umpisa, kami lang muna yung pag-umpisa, kami lang sumakit na yung ulo niya. Nawala siya, siguro nanalangin, lumuhod na siguro siya. Magpadala ng mga tao. Umabot din yung bilang niya ng 80. Tapos bilang naman nung naka-assign sa information, 96. Yung bilang niya, 80, pabalik-balik. Siya ako magbilang, sabi niya. Siya nagbilang. 80 lang talaga bilang niya. Yung listahan, Lord, sa information, 96. Tumango na siya, ilan ang lista mo dyan? Dito sa akin, 80. Sabi nung nasa information, 96, ma'am. Sige, okay na yan. 96. Plus bayad ng kwarto, bayad ng yung room, tigwa 100 din yata yung nakatulog yung mga first batch. Umabot ng 12,000, basta kulang-kulang 13. Sabi ko sa beloved ko, isagad mo na ng 13, kawawa naman. Kumbaga, kulang na lang 300, mag 13,000. Isagad mo ng 13. Nung binayaran siya, binalik yung 500, pamasko daw niya. Binalik yung 500. Sabi ng mga kapatiran, stricta talaga yan. Stricta yan. Pag oras-oras talaga, mayroon daw gumamit doon. Parang nagbinyag ng bata, ibang relihiyon. Nagbinyag sila, christening. Lumampas na sa oras, tinaboy na sila, usapan, oras. Magdatingan pa daw yung mga bisita dahil kainan na katapos ng christening. Wala na, nabulabog yung bisita dahil pinaalis na sila sa binyo. Dahil oras-oras nga, kumbaga, na-late yung kanilang pag-start, tapos na-late din ang pagdating ng mga bisita, ay talagang tinaboy na sila. Pero yung sa atin, sabi na, yung unang pagdating na high blood, sa dami ng instruments. Bakit ang daming mga instruments? Speakers.
Lahat ng mga religious dito, isang speaker lang o dalawa. Ang inyo, dami. Lugi na ako sa kuryente niyan. Kinausap ng beloved ko, hindi kasi kayo din ang pagpalain, tapos patutuo na ganyan. Yung mga brothers, hindi mapakali, mag-start na ng arrangement, hinatak na yung mga lamesa, lamesa nila ang bigat-bigat. Ang kapal ng, yung talagang kahoy na, anong kahoy yun? Parang naara yata, ang kapal. Parang yung isang puno ng kahoy, parang hinati lang. Ang kapal talaga ng lamesa. Ang bigat, high blood. Pinagalitan sila na kung ano daw yung arrangement, yun ang arrangement. Huwag nang galawin. Tapos, buti pumayag. Pumayag. Talagang nung dumalo siya, sabi niya, napaluha siya sa presensya ng mahal na Panginoon. Sabi niya, sana babalik pa kayo. So sabi naman, beloved ko, babalik talaga kami dito. Pero sa sunod siguro hindi na yung per person. Kasi pag krusada talaga, katulad ng Santiago, more than 200 tayo. Oo. Ilagan, bisita pa lang, almost 200 na yon. So talaga naman minamahal. Kahit pandemic, tuloy-tuloy yung gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ito po yung latest minamahal. Kung nasundan ninyo yung post ko sa Facebook, microchip implants serve as vaccine cards. Microchip implants serve as vaccine cards. Ito na ngayon yung 666. Ito na. Nasa Inquirer po yan. Ngayon lang, post ng Philippine Daily Inquirer. Gagamitan na ng microchip ang vaccine cards. Kasi marami dang fake na vaccine cards. So, mas safe ba yun? Sabi nila yung nagpatotoo, dahil yung kanyang personal information naka-implant sa kanyang katawan through microchip. So, hindi na hassle, wala ng cards, wala ng ID, wala na lahat, wala ng passport. Ito nang gagamitin. Nandito na talaga tayo sa huling araw. Amen. Hindi na to biro, minamahal. Hindi na to biro. Dahil sa takot ng mga iba, ayun, napahamak. Isa sa kapatiran natin, umupo dyan, binakurahan, kinuha na ng Malapinon, at napiktuhan yung heart niya. Kapatiran natin sa malig, sa takot niya. Nagpabakuna 2 times, first and second dose. Nagkaroon ng complication, nagkaroon ng pneumonia, kinuha na rin ng Malapinon. So, pinakita lang ng Malapinon sa atin na walang proteksyon sa vaccine. Kung gusto mo ng proteksyon sa mahal na Panginoon ka, aasa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, ang buong buhol, well-guarded, protected, para hindi daw mahawaan, para hindi daw magkaroon ng pagkalat ng mga sakit. Ngayon, dami nang namatay. Dami nagkasakit. Wala nang mainom na tubig. Nung tumama yung bagyo, hindi mapigilan. Hindi mapigilan ng tao. Sabi ng governor doon, may tendency na ang mga tao doon ay magiging magnanakaw na. Magransak na ng mga tindahan o ano, basta mabuhay lang. Dahil sa gutom. Dahil sa depression, kumbaga para kang mabaliw sa hirap. Samantala sa Malapinon, minamahal. Pag-aasa ka sa Malapinon, nandiyan siya. Amen. Yung kapatiran po natin, yung kapatid ko doon sa Valencia, Bohol, tumawag sa akin. Sabi, nagpaalam kung pwede ba daw na gamitin yung pondo nila
para matulungan yung isang outstation doon na nandoon din ang mga loved ones ng isang worker na nawasak po yung chapel, pati bahay nila, giba lahat. Wala na silang makain, walang pambili ng bigas. Sabi ko, sige, at least makatulong kayo. Dahil hindi naman natinag yung chapel natin doon, pati pastoral house, intact, protected ng mahal na Panginoon. Kahit nabuwal yung mga niyog, nabuwal yung malalaking kahoy, pero yung pastoral house at ang chapel natin ay iningatan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, malaking bagay ang pagpupuri. Hindi din sila natulog. Sabagay, nasanay sila. Dahil ginagaya tayo dito, nagpupuri ng madaling araw. So, hindi na daw sila natulog sa pagpupuri. Hindi talaga sila nag-give up. Yung isa lang, yung natulog sa preacher's area, nung natuklap na daw yung, kasi hindi naman pinakuan yung yero doon siya nakaluhod. Grabing rebuke niya. Nung natuklap na yung yero, tumakbo na yung preacher doon. Tumago na rin. Dahil wala nang bubong yung church area eh. Ngayon, pinako na talaga nila. Kasi kuwan lang yun eh. Parang inipit lang ng kawayan yung yero doon. So, itong pagsubok na to, sabi ng Bible, all things work together for good. To them that love God. Ang mga pagsubok ay magresulta ng mabuti sa mga umiibig sa Diyos. Pero sa mga hindi umiibig sa Diyos, hindi naniniwala sa Diyos, walang mabuting mangyayari sa kanila. Talagang magwawala yan. Sabi nga ng gobernur hindi na daw diyan mapigilan. Wala na. Zero siya sa pundo. Wala na siyang maibigay sa tao. Wala na talaga, minamahal. So, yan yung dapat paramihin ng gobyerno. Yung mga naglilingkod sa Diyos. Kasi ang mga naglilingkod sa Diyos, hindi umaasa sa gobyerno, sa Diyos umaasa. Amen? Ang hirap kaya pag ikaw ay presidente, ikaw ay pangulo, ang mga tao umaasa sa'yo. Pag hindi mo mapagbigyan, magagalit sa'yo yan. Pero ang Jesus Miracle Crusade, hindi po tayo umaasa sa tao. Amen. Tumutulong pa nga tayo sa gobyerno. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nagkukursada tayo. Humingi ba tayo sa gobyerno? Hindi naman. May bayad pa nga yung mga public places na ginagamit natin. Ngayon, bawal lang. Bawal. Kasi bawal na yung mass gathering. Pero kung ako ang presidente, buksan. Pero Jesus Miracle Crusade lang. Kasi pag buksan naman lahat, magkalat talaga ang virus kasi wala namang panampalataya yung iba eh. Yung nakikita natin yung prueba. Sa Jesus Miracle Crusade, ang Diyos na mismo ang nagpatotoo dito. Amen. Yung mga tumatayo dyan, wala namang patotoo yan kung ang Diyos hindi gumagawa ng himala sa buhay nila. Bakit? Makakatayo ka ba dyan at magpatotoo kung walang Diyos kasama mo? Hindi. Amen. Alam, magmagawa-gawa ka lang dyan. Minamahal, mayroon po akong cancer. Kinabukasan, may cancer ka na. Gusto mo yon. Di ba? Gawa-gawa ka, minamahal. Dati po ako may pneumonia. Pinagaling ako. Maya-maya, hindi pala totoo. Tapos bukas, mag-ubo-ubo ka na, may pneumonia ka na. Di ba? So, ang patotoo dyan, sabi nga ng Bible, ang Diyos ang nagpatotoo. Mark chapter 16, verses 16 up to 20, ating pong basahin. Dito po sa aklat ng Marcos, kabanatang 16, talata po 16 hanggang 20. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang matandang ito sa magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila.
Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Ang Panginoong Yesus nga, pagkatapos na sila ay makakausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutunahanan ang salita sa pamamagitan ng matandang kalakip. Siya nawa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Pinapatutuhanan ang mga salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip. So, sinong nagpapatutuo? Na totoo yung sinasabi ng mga apostol? Si Kristo. Amen. So, sino nagpatutuo dito, minamahal, na totoo yung sinasabi natin? Ang Diyos. Krusada niya to, minamahal. Jesus Miracle Crusade. Krusada niya to sa buong mundo. So siya ang nagpatutuo. Kasi ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, kung hindi sinasamahan ng kapangyarihan ng Diyos, ay hindi tayo lalago. At walang gagasto. Sino naman ang gagasto? Wala namang gumaling. Amen? Di ba? Parang nagtatapon ka lang ng pera. Katulad doon sa ating krusada sa Ilagan, o magkano ang gasto natin doon? Ang magkano ang ambagan ng mga kapatiran? Umabot ng 60,000, kulang pa yun. Bayad sa binyo, lahat-lahat ng magastusan, pati pagkain, o talagang nasagad yun. O kung negosyo, yung 60,000 na ginasto mo sa isang araw na krusada, kikitain mo ba sa araw na yun? Hindi. Kung tayo nagbibigay ng tithes and offering, ginamit din doon sa mga sinakyan ng mga pangkrudo, yung 3 sasakyan ng mga aitas, o magkano na yon? Sa 2 sasakyan, 4,000 na, tag 2,000 ang bawat isa. 2 jeep, mayroon pang elf. So kulang-kulang mga 8,000. Magkano yung renta ng elf? O, tingnan mo. Sa Santiago, ganun din. Kasi walang mga public places na pwedeng gamitin. Puro tayo sa resort. Madela, San Mariano, resort din. Malig, resort din. O, dito lang, may chapel tayo. Sa Santa Maria, yung Santa Maria, pinagpala, gymnasium. Pinagamit ng kapitan yung gymnasium nila doon. Pilagpakan natin mahal na Panginoon, may namahal. Everybody say, praise the Lord. Oh. So, ang prayer natin, prayer ng ating beloved pastor, prayer ng beloved children ng ating mahal na pastor, na mamulat ang ating pong mga kababayan at mamulat ang ating pong mahal na Pangulo at pwede tayong bigyan ng pagkakataon. Magkrusada sa Luneta. Ibalik yung krusada. Sa mga lugar na nasasalanta ng bagyo, krusadahan para yung mga tao magkaroon ng pag-asa. Kaysa mabaliw sila. Kaysa magluluting na sila, magnakaw na. No? Sa Jesus Miracle Crusade, kahit ano pang gutom yan, kahit aabot pa ng 40 days na walang makain yan, lalong umiinit sa paglilingkod yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. O, nangyari yan. So, Yolanda, mga tao doon, nag-ransack na. Nag-aagawan, nagtutulakan sa mga relief goods. O, nasaan ang kapatiran? Nandoon lang sa isang lugar kung saan sila nagtitipon. Temporary chapel. Doon sila nag-ayuno. Nagpupuri araw-araw. Kasi wala na silang bahay. Binabalita sa kanila, mayroong namimigay ng doon, relief goods doon. Sabi ng mga kapatiran, fasting kami. Oh, tingnan mo. So walang problema ang gobyerno. Maya-maya yung gobyerno na mismong lumapit. Dala-dala na yung mga relief goods. Kumain na kayo. Ilang days na yung fasting nyo, ito na yung pagkain. Dumating pa yung truck-truck galing sa DBFI, sa ating main church. So ang Malapino, nag-provide. Amen. Everybody say, praise the Lord.
Hindi naman lahat na bagyuhan. So mga kapatiran, sa mga hindi affected areas, nagbibigay ng donations, tulong, kapatiran sa abroad. So ganun po yung minamahal yung gawain ng Malapino. Nandyan yung makikita mo talaga yung pagkakaisa, pagtutulungan, amen, pagkakapatiran. So sabi ko nga, after nung krusada natin sa Madela, talagang sagad. Bago kami aalis, may nagpahabol na kapatiran. Nagpahabol siya. Para daw sa gawain, pakrodo. Nagbigay ng 4,000. Udi na provided yung pangailangan nung pag-uwi namin. O, poltang sa mga sasakyan. Tapos nung nakatulog, dahil na platan, siyempre umaga na. Alam magta-travel yan, gutom mo yung mga kasama, mga 20 plus kami. So sabi, maghanap ng yung turo-turo lang. Hindi naman tayo maka-afford sa Jollibee. So turo-turo lang sa kanto-kanto. yung basta maraming lutong ulam. Mayroon nakita somewhere in Itiage. Lampas sa tulay, nakita, doon kumain. 20 plus kami. Nagulat ako sa magkano. 2,000 na yung naiwan sa pera. Minigay yung budget, yung vulcanizing, lahat-lahat. 2,000 yung naiwan. Magkano? 1,900. Nasobra pa ng 100. 1,900. Ibig sabihin, ang budget namin, almost 100 bawat isa. Humirit pa yung talagang mga brother kasi silang nagbubuhat eh. Humirit pa. 8 pang kanin. Nagpasikrito pa nga ng kanin eh. Mayroong kanin sa kaldero. Pinasikrito namin doon sa likod. Pero yung kakain kasi sa restaurant, bawal yung magdala ka ng kanin, di ba? Bawal yun. Pero pinasikrito namin yun para mabusog talaga. Kasi biyahe. No, talagang, ganun siya talaga minamahal yung magligtas ka ng kaluluwa. Oh. Amen. Pagkatapos ng krusada kahapon, hinayaan ko na, maligo, yung mga gusto maligo, talaga namang nagtimpasaw sila doon sa swimming pool. So, ngayon lang, na trained yung mga choir dito, na ganito pala yung krusada, crusader. Sa init, sa lamig, sa ulan, susuungin mo yan. Amen. Makapagligtas lang ng kaluluwa. Everybody say, praise the Lord. Okay lang yun. Kaysa bagyo. Daanan tayo ng bagyo dito, tuklap yung atip, wala na kayong bahay, wala na kayong maani, sira na yung tindahan nyo, o magkano ang malugi, libo-libo, o magkano lang yung ambag, pledge, at hindi mabayaran ng pera yung kagalakan na maramdaman mo. Amen? Yung kagalakan, yung kasiyahan, talagang maramdaman mo kung ano yung naramdaman ng Diyos, mararamdaman mo rin. Kasi ang mahal na Pinoon, pag maraming kaluluwa na magbalik loob sa Kanya, nagagalak ang puso ng Diyos. So, mararamdaman din natin yan, minamahal. Sabi ko nga, para hindi maulit yung nangyari sa Tumawini na halos hindi na makabangon lahat. Sabi ko, control. Oh. Natuto din yung mga kasama ko eh. Oh, marami pang ulam. Hindi, 70% na. So ayaw na nilang mag 100% na parang buntis na 9 months na mga nganak. Marami pang ulam. Hindi, okay na yun. 70% na. Busog na ako 70%. So, wala akong narinig na galing Ilagan, Santiago, Malig, na pabalik-balik sa CR. Control na. Nagkaroon na ng tinatawag na self-discipline. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung mga krusada nga,
Naririnig ko, mahal na pastor noon. From Manila to Baguio, travel. Manila to Baguio. Sabi ng mahal na pastor, sweetheart, walang titikim ng pagkain. Walang titikim ng pagkain. Fasting lahat. Kasi sa dami pa namang sasakyan, papunta ng Baguio para hindi makasingit ang kaaway. Kasi isa lang doon, halimbawa, babangga o masagi, di, wala. Yung hadlang na sa krusada. So, sa dami nag-convoy para walang makasingit, fasting lahat. Opposite heart, sabi ng Bilad Mama Der. Siyempre, Bilad Mama Der, nakita, mayroon ng namumutla. Mayroon ng, siyempre sa fasting, biyahe, 5 hours ang Baguio, di ba? Fasting lahat. O, dati nang nag-fasting, hindi ka naman makasama noon ng krusada pag hindi ka mag-tindis fasting. Straight yun, tindis fasting. 21 yung iba, 40 days yung iba. So, naawa ang ating Bilad Mama Der. Nagbigay siya ng patawid gutom lang ba yung juice at saka biscuit. Pinagbigyan, pabili, bigyan ng mga yung mga choir, baka mahimatay sa gutom. Bigyan. Nalaman ni mahal na pastor yun. Nirebuke si Bilad Mama Der. Kumbaga, nag-meeting po yun sinabi ng Bilad Mama Der, alam niyo manak, mahirap talaga maging asawa ng pastor. Sabi ni Bilad Mama Der, na-rebuke ako ng mahal na pastor. Sweetheart, nagpagamit ka ng demonyo. Pinakain mo pala yung mga choir. Talagang hindi basta-basta krusada. Nakaranas din kami ng krusada sa Tugigaraw noon. Mamigay ng leaflets. Walang mag-break. Opo, Brother Dan. Opo, Brother Dan. Walang mag-break. Mag-break lang pagkatapos na mamigay ng leaflets. Opo, Brother Dan. Tulog. Okay. Talagang pagbalik ng mga youth choir, pagod, namutla. Pagbalik ng mga Pioneer Choir, mga adult choir, hindi pagod. Hindi namumutla. Yung pala, pag makita na yung umiikot yung sasakyan namin, pag makita na katalikod na kami, punta doon sa mga sari-sari store. Kain sila, bill na may mga pira eh. Yung mga datihang kapatiran, sanay na magpalusot. Siyempre yung mga baguhan, hindi nila alam magpalusot. Talaga naman gutom na gutom sila. Sabi ko, bakit kaya? Yung iba, okay lang. Tapos mayroon talagang mahipo. Baydan. Bakit? Yan sila kumain doon. Mayroon talagang nagsusumbong sa amin. Ikaw, hindi ka kumain. Kumain din ako dahil baka magalit sa akin. Talaga naman. Kahit sa fasting, di ba? Halimbawa, 10 kayo nag-fasting. Isa lang ang magpaalam. Brother Dan, sakit kasi sikmura ako. Pwede bang uminom ng mainit na tubig? Lagyan ko lang ng konti ng juice. Sige po. Sino naman ang pagbawalan mo, malay mo kung makulaps yan. Sige po. Pagbalik doon sa kwarto, sabi ni Kuya Dani, pwede na daw. Silang lahat na. Isa lang yung nagpaalam. Talagang mahirap talaga, minamahal. Pero mahal na Pinoon, talagang nandyan. Through the leading prayers of our beloved pastor, tagumpay lahat ang ating mga krusada. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Kanina nga, binalita ng beloved wife ko, marami daw humahabol. Nag-pledge. Marami humahabol. Nakita ko yung listahan, 5,000. Oh, grabe Pinagpala. Natakot siguro sila sa kalamidad. Kasi yung 5,000, maliit na halaga lang yan. Pag matamaan ka ng kalamidad, maliit lang yung 5,000 na yan. Amen. Madamage. Matuklap yung atip mo, magkano gagastusin mo dyan. Daming humahabol. Sabi ko, kung magkasobra tayo bukas, may budget na tayo sa Sinundungan Valley. Kasi ang Sinundungan Valley, kawayan talagang magbabudget niyan. Sinong gustong sumama sa Sinundungan Valley? So huwag niyo kalimutan na, pag gusto niyo sumama, kalimutan ninyong buhay pa kayo. Dahil doon tayo magsasaing.
Anytime kasi doon, pag magkasalubong yung Philippine Army at NPA, bakbakan talaga, gera talaga. Hindi biro. Hindi biro yun. Ako, sanay na ako eh. Kasi yung sa Talipaw, di ba? Harap-harapan yung babarilin ng malapas to na hindi puputok yung baril. Eh, talagang kitang-kita namin yun eh. Harap-harapan, natutukan ka ng baril habang nagpupuri ka. Papahinto ka. Huminto kayo. Ay, hindi kami huminto. Sabi basta walang hihinto. Walang hihinto. Walang iiyak. Walang iiyak. Kahit tumutulo yung luha, naka-smile. So hindi ba kayo nakaranas ng gano'n na naka-smile na tumutulo yung luha? Mas maganda yon na ikaw ay umiiyak na masaya. Amen. Kaysa umiiyak ka na, malungkot. No? Di ba pag joyful pa, maramdaman mong presensya ng Malapino, gabi yun. Magugulat ka, bakit kaya siya napupuspos si joyful? Dahil siya ay galak na galak sa kanyang puso. Sabi nga nang nagpatutukan niya, ngayon lang ako nakaranas na Christmas na celebration dito sa Jesus Miracle Crusade. Nagagalak ang puso ko. Kasi ang ating Christmas celebration, hindi tayo nakafocus sa material na bagay. Ang ating Christmas celebration, si Kristo yung ating focus. So nalulugod ang Diyos sa atin. Amen. Dahil sabi nga dito, minimal, last 2 verses na lang. Sa Lucas 1:35. And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Ate pong basahin. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanatang 1, ang talata po'y 35. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Amen. Sa Romans 5:10, ano po ang mission? Dito po sa aklat ng Roma, 5 talata po'y Gs. Sapagkat kung nung tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa, ngayong nagkakasundo na, ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. We were reconciled to God by the death of His Son. Son of God, referring to our Lord Jesus Christ as man. Bilang tao, siya po'y tinatawag na Son of God, anak ng Diyos. Bilang Diyos, siya po yung Ama na nagkatawang tao. Amen. Yung Espiritu na nasa loob ng katawan ni Kristo, na siyang gumagawa ng himala, yun po yung katangian ng Diyos na nakay Kristo. Sabi niya, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Patayin niyo ako at bubuhayin ko ang aking sarili sa 3 araw. Everybody say, praise the Lord. Yan po yung hindi naunawaan ng iba. Pagdating ng pandemic, pagdating ng kalamidad, wala silang Diyos na inaasahan. Walang Diyos na tumutugon sa kanilang panalangin. Tayo minamahal, buhay ang Diyos natin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang empleyado sa Tugigaraw City Hall, nagpa-pre-request sa akin. Sabi niya, Brad, beloved OP, pre-request, baka prayer. Mandatory kami dito sa City Hall. Sabi ko, tumayo ka sa panampalataya. Ipatotoo mo sa mayor. Kilala naman ni mayor ang Jesus Miracle Crusade. Si Mayor Jefferson Soriano. Magpatotoo ka sa kanya na hindi tayo nagpabakuna. Ngayon, kanina pa lang, nag-chat sa akin. Sabi doon ni Mayor, nirespeto ko ang Jesus Miracle Crusade. So, nasa iyo na yan kung magpabakuna ka hindi.
nirespeto ko ang inyong pananampalataya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tumayo talaga tayo sa ating pananampalataya. At ang ating pong mga leader, mula sa kapitan hanggang presidente, ay mamamangha na may Diyos pala na dumidinig ng panalangin. Amen. Yung presidente, nung pumunta sa Leyte, sa lugar niya, sa Maasin, sabi niya, huwag kayong tumawag. Sa pari, sa Diyos kayo tumawag. Sinabihan niya ang mga taga Leyte, para dinggin kayo, diretso kayo sa Diyos. Kulang na lang yung sabihin niya na, huwag kayong tawag sa rebulto. No? Wala namang magawa yan. Mismo yung taga-reporter ng TV network, pati daw mga santo, nagliparan. Hindi ibig sabihin nagliparan na may pakpak. Nagliparan dahil nilipad ng hangin. Basag lahat. Oo. Nasaan ang Diyos doon? Pero sa salita ng Diyos, ang Biblia, mapatunayan natin, totoo ang nakasulat lahat dito. Amen. At sinabi ng Revelation 9:20, maraming nabubuhay pa. Pero ayaw pa rin nilang magsisi sa lahat ng kanilang masamang gawa. Kahit nandyan na yung plagues na yan, yung mga salot na yan, marami pa rin nagmamatigasan sa puso nila. At hindi pa rin nagsisisi sa pagtawag sa demonyo. Sa mga inanyuhang mga larawan na kamukha ng tao, kamukha ng hayop. Salamat sa Diyos. Nandito tayo sa tunay na paglilingkod. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. We are now celebrating Christmas sa tunay na selebrasyon na ang pinakasentro sa ating Christmas ay si Christ. Tanggalin mo yung Mass, ang maiwan Christ. Pag tanggalin mo yung Christ, Mass na lang ang maiwan. Wala na. Ano yung Mass na yon? Feast Mass? X-Mass? Wala. Pero kung si Kristo ay nasa puso ng bawat Pilipino, kung si Kristo ay nasa puso ng bawat namumuno sa atin, wala nang salot na darating sa bansa natin. Dakila ang pag-ibig ng Diyos, minamahal. Mahal tayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. So, nakakalugod. Nakaka-bless. Na kahit hindi naka-uniforme yung ating mga choir, suot pa rin nila ang mahahabang mga damit. Simbolo ng kabanalan. Hindi natin suot ang kasiksihan ng mundo. Hindi niyo suot yung maiiksing damit na ang pinasiksihan ng mundo. Bakit mahahaba ang mga palda ng mga sister? Dahil ang pinapaluguran ninyo ay ang Diyos na buhay. Diyan nalulugod ang mahal na Pinoy sa bawat isa sa atin, minamahal. Kung ano yung tinuturo dito sa loob ng iglesia, paglabas nyo, yun ang inyong ginagawa sa labas. Doon nasusukat ang ating pagsunod, paglabas natin sa chapel na to, minamahal. We practice what we hear. Kung ano yung ating naririnig, ito ay isinis sa buhay natin. Itaas po ang ating mga kamay, awitan po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang naiyak. Hallelujah! Na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hallelujah! Di pinabayaan
pinipitan, ako'y tinutulungan. Hallelujah. Oh, ibinabayan kailanman. Hindi ka nagkulang, dakilang pag-ibig ang aking nararamdaman. Hindi mo mag-isa, dakilang pag-ibig ang Panginoong Jesus. Mula sa kaliliman, binago mo at bilahan magpagkailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal. Ang inasal, ako'y tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nararamdaman. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig ang Panginoong Jesus. Mula sa kaliliman, binago mo at binahan magkailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nararamdaman. Hindi mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig o Panginoong Jesus. Mula sa kaliliman, binago mo at binahan magpagkailanman. Binago mo at binahan magpagkailanman. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Para po sa mga baguhan, minamahal. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Tanggapin niyo, mahal na Pinoon, before it's too late. At tumanggap kayo ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para matanggap niyo ang kapatawaran ng mga kasalanan at kapangyarihan ng Diyos na ipagkaloob sa inyo ng libre, minamahal. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Ang pinakauna, panampalataya na makamtan sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. At ang pangalawa, ang pagsisisi. Sumulong sa panalangin ito, lahat ng mabaguhan sa ating mga viewers. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon, sa lahat ng aking managawang kasalanan. Ako po sa pusong nagsisisi, tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo aking pangalan sa alat ng buhay sa kalatan. Iligtas mo ako, mahal na Panginoon. Sampuy mahal sa buhay, in the mighty Jesus I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang mga Diyos. Napakapaling sa lahat. Sa lahat na tumanggap siya, mahal na Panginoon, patawarin mo sa kamasalan, baguhin mo kilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristyano. Isulat mo kilang mga pangalan sa kabay sa katana. Iligtas mo sila. Sampuy mahal sa buhay, in the mighty Jesus I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po yung magkaisa malangin, may mahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahalapin sus, minsan pamahalapin nun. Humingi po kami ng kapatawaran sa kami nagkulang, nagkakamali. Anumang naisip na gawa, nabanggitin mo yung mga labi na hindi kaya ayos, wala patawarin mo bawat sa malapin nun. Hallelujah, sa padalangin ng hinirang huling propeta. Aming kagalang-galang at minamala Pastor Rida, sinasaway. Hallelujah, demons of incurable sickness and diseases, cancer, chemotherapy, diabetes, problems, and doubts.
Demons of cabineting cast out. Sickness be healed in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat, minamahal. Itaas po ang ating mga kamay. At tumalon po tayong 3 beses. Hallelujah. At isigaw po natin ang Hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At ito'y dumako na po sa ating